pag-ibig ay tunay na pagpapala. Maliwanag po doon na ang mga anak ay natatanging handog at kayamanan mula lamang sa Diyos. Sila po yung nagbibigay ng bagong sigla sa mga mag-asawa na magkaroon ng bagong anak o sanggol sa pamilya na nagdudulot ng lubos na kagalakan. Sila po yun. Sila po yung nagbibigay sigla sa mag-asawa. Kaya nga ako po'y nalulungkot sa mga walang asawa na walang anak. Walang nagbibigay ng sigla. Pero mapalad po sila ang nagbibigay ng sigla sa kanila. Ang Panginoong Diyos. Diba? Kaya kundi maging ang mga malalapit na kamag-anak, mga pinsan, lalong-lalo na yung mga lolo't lola, at bago pa man ipanganak ang sanggol, ang paghahandog ng kanilang anak ay kasama na dyan ang plano na mag-asawa. Kapag kayo po ay nagpaplano na mag-asawa, kailangan kasama po dyan sa pagpaplano ang paghahandog ng inyo pong mga anak. Ako po ay nagbibigay ng paalala po sa mga may asawang nagbabalak na maghandog ng kanilang anak. Sa pag-aasawa, kailangan unang-unang pinaplano ng mag-asawa yung kalagayan ninyong mag-asawa kung kayo ba ay kasal na o hindi. Kaya hindi po ako, patawarin po ninyo ako, sa mga lumapit sa akin, hindi po ako nag-lead ng ganitong child dedication sa mga asawang hindi pa po kasama. Kasi napaka-importante po na magsasama kayo na merong basbas ng Panginoon kaysa magsasama kayo ng walang basbas ng Panginoon. Magulo po ang pagsasama na walang basbas o hindi pa kayo pinakasal, nagsasama kayo. Wala pong patutunguhang kaligayahan yan. Puro kalungkutan. Kaya po, pag lalapit po kayo sa akin na mag-lead ng ganitong child dedication, tatanungin ko unang-una sa mag-asawa kung kayo ba ay kasal na. I'm sorry po doon sa mga lolo. Kasi gusto kong ituwid yung tama, hindi po yung mali sa mag-asawa. Yun po. Kaya kung kayo po ay nagbabalak, alam niyo na po kung ano ang standard po natin. Kailangan kasal kayo na. Yun po ang unang pinaplano at ginagawa ng mag-asawa. Hindi po inuuna itong ganitong child dedication. Pangalawa lang po ito. Kaya ito pong ginagawa po natin ay isang sagradong gawain po ito. Hindi po ito basta-batang gawain. So, imposible, umpisa pa lang, tinitiyak na ng pastor kung ano yung katibayan o yung kalagayan ng mag-asawa. At kinakausap ko yung mag-asawa kung bakit yun ninyo ihahandog ang inyong anak sa Panginoon. Yun po yung itatanong ko po doon sa mga, para malaman po nila, kasi hindi karamihan po, hindi po nila alam kung bakit nila ihahandog. Basta gano'n na lang, para magkaroon ng ninang, para magkaroon ng ninong, para magkaroon ng pangalan, hindi po gano'n. Ang paghahandog. Kung meron ba kayong mga nadaluhan ng ito, ipapaliwanag ko po ang importansya po nito. Kasi po ito ang ginagawa ng mga magulang na kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya ngayon po, mga kapatid, tayo po ay nagkatipon sa lugar nito upang pasalamatan ang Panginoon sa kanyang mabiyayang pagbibigay sa mag-asawang si Jed at si Shari Marcelo. Na nagpapasalamat po tayo sa mag-asawang ito sa kanilang anak na si Luke Tyler at gayon din naman upang ihandog sa Diyos yung batang ito, kaya sa kanyang paglaki, makikilala nila at mapaglilingkuran niya ng buong puso ang Panginoon. Yan po kung bakit inihahandog ng mga magulang ang kanilang mga anak para pagdating ng panahon na sila po ay tatawagin na ng Panginoon para maglingkod, hindi po kayo pwedeng tumanggi. Kasi inihandog na po
ninyo sa Panginoon para maglingkod sa Panginoon. Yun po ang ibig sabihin kung bakit ninyo iahandog sa Panginoon ang inyong mga anak. Hindi po yan nauunawaan po yun. Ang alam lang po nila yung magkaroon ng pangalan, magkaroon ng nino. Yun lang po ang alam ng iba. Pero ang totoo po, kaya nyo hinahandog yan para pagdating na lumaki na sila, tatawagin sila ng Panginoon, hindi na po kayo pwedeng humindi dahil gagamitin ng Panginoon yan para paglingkuran ng Panginoon. Yun po ang dahilan. Kaya alam niyo na po, pag tinanong ko po kayo mag-asama na maghahandog, alam niyo na po ang sasagutin niyo. Tama? Naunawaan niyo na po ba? Okay. Noong sa Exodus chapter 13, verse 1 ito, atin pong sinusunod yung walang pag-aalinlangan ang makatwirang tuntunin ng ating pong Panginoon, paging ang ating pong Panginoon, noong 8 araw pa lang siya, inihandog siya ng kanyang magulang, isang bata sa ating pong Panginoon Diyos. Mismo, kaya yun po yung sinusunod po natin. Inihandog po ang Panginoong Jesucristo nung 8 araw pa lang siya. Mga ninong-ninang, pakinggan po ninyo ito. Noong 8 araw pa lang siya, inihandog ang Panginoon ng kanyang mga magulang. Kaya kayong mga magulang, huwag po ninyong lamibis na hindi ipahandog sa Panginoon ang inyong mga anak. Kaya kailangan magdaan po sila dito. So, maging ang ating pong Panginoon ay talagang nagtalaga. Ang kanyang mga magulang ay pinagkatiwala sa kanyang sa ating pong Panginoon. Sa makatuwid, isang dakila at sagradong gawain ang pagtatalaga ng isang bata sa ating Diyos. Sagrado po ito. Ang iba hindi nila hindi po nila pinapaniwalaan ito ay isang sagrado. Sagrado po ito. Kahit saan po kayo magpunta na maglilino at pinay, sagrado po ang gawain. Hindi po ito lalabasta. Sa pagkakataon po ito ay gusto ko pong tawagin yung mag-asawa. Pwede po bang bigyan po natin? Pakitulos lang po yung kandila. Nasa na po yung kandila natin? Yung isang kandila po dito. Tatawagin ko po yung mag-asawa. Dito, harap po kayo. At silbihan po ninyo yung ilaw dito. Nasa silbihan. Para masilbihan. Okay. Ang mga bata ay isang handog at kayamanang mula lamang sa Diyos. Sa makatuwid, sila ay pag-aari ng Diyos. Tatandaan ninyo, kayong mga asawa, hindi ninyo pag-aari ang inyong anak, kundi ito ay pag-aari ng Diyos. At tayong mga magulang ay naatasan lamang upang arugain, mahalin, at palakihin at hubugin sila ayon sa dakilang kalooban ng Panginoong Hesus. So bilang mga magulang, ay napakahalaga na lubusan nating maunawaan at maisakataparan ang obligasyon na kaatang sa inyong mga balikat. Jade at Sian, Jade at Sian, kayo ba ay nangangako sa harap ng Panginoon, sa harap ng kapulungan ito, na gagawin ninyo sa tulong ng may kapal at lahat ng inyong makakaya upang palakihin ang batang silok sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa Kanya? Anong sagot? Talagang opo, ha? Bibigyan ninyo yan ng magandang edukasyon, palalakihin ninyo, at huhubugin ninyo yan, tuturuan ninyo yan ng mga salita ng Diyos. Yan po ang tungkulin nyo bilang magulang. Pangalawa, kayo ba ay nangangakong magsisikap upang makapagtatag ng isang Kristiyanong tahanan na puno ng pag-ibig, kapayapaan, at kasaganaan?
Sagot. Totoo yan, ha? Narinig niyo yan. Ha? Okay, pangatlo. Kayo ba ay nangangakong magpapakita ng magandang halimbawa para kay Luke Tyler sa isip, sa salita, at sa gawa? Anong sagot? Okay, puro opo yan. Baka mamaya sa pagdanguli, hindi na. Naupo. Okay. Sa pagkakataong ito, dumating ang panahong lumaki na si Tyler at tawagin ng Panginoon para maglingkod sa isang buhay ng paglilingkod sa Diyos. Pinapangako niyo ba kayong mag-asawa